Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Boss Kulot Vlog. Title: Department of Energy Secretary Garin nakipagpulong sa Chinese Ambassador kaugnay sa krisis ng langis na nararanasan ng buong mundo ngayon. Samot-saring batikos ang ibinabato ng ilang mambabatas sa China. Pero sa oras ng kagipitan, China ang lalapitan. Tapos tawa, emoji. Hindi ba nahiya ang mga taong iyan na puro daldal sa China, then sa huli, sa China din pala hihingi ng tulong? Dapat yung mayayabang na mga mambabatas ang magsalba sa Pilipinas kaugnay sa nararanasan nating pagmahal ng mga bilihin ngayon. Hindi yung babatikusin nila ang China at the end sa China din pala hihingi ng tulong. Yan ang litrato ng DOE Secretary nakikipagkamangayan sa Chinese Ambassador. Okay, comments, people who reacted o hindi nailagay. Okay, mga comments na lang. Kati Pandak, kain suka kayo sa oras ng kagipitan, lalapit din pala kayo sa China. Peter Egar, 1 liter diesel exchange to 1 square meter West Philippine Sea. Bernie Vergara, tama talaga si Senator Marcoleta, pwede nating maging kakampi ang China sa darating na panahon. Okay, so ano ba ang purpose? Bakit makipagpulong ang DOE Secretary sa Chinese Ambassador? Hindi naman US Ambassador sana para hingin ng tulong sa US. Ano bang maitutulong ng US sa atin ngayon pagdating sa problema sa langis? Palagay ko wala. Ano pa? Ang China, anong pwedeng maitulong? Meron ba? Sa tingin ko, meron. Kasi ang labanan ngayon ay yung pagdaan sa Strait of Hormuz. Yung daanan ng mga barko sa teritoryo ng Iran na pag hindi ka padaanin ng Iran, hindi ka makakadaan. So yung langis natin, dati-dati langis natin galing sa Middle East countries, dumadaan sa Strait of Hormuz. Ngayon, hindi makadaan ang ating mga barko dahil aliado tayo ng US. Ang makakadaan lang dyan, yung mga neutral countries o kaya ay aliado ng Iran, aliado ng BRICS. Ano yung BRICS? Brazil, Russia, ano bang India ba o Iran? I'm not sure. And then, China, yung CS is South Africa. South Africa, tama ba yan? Yun. Sila ang makakadaan kung under ka sa umbrella ng BRICS, walang problema. Itong mga kapit bansa natin sa ASEAN, may mga bansa dyan na nagpa-member na sa BRICS. Tayo na lang atang hindi, mangilan-ilan na lang. Karamihan, I'm sure, nabasa ko noon, hindi ko lang matandaanan, Indonesia, Malaysia, Vietnam, nasa BRICS na sila. Kaya most likely, sa tingin ko, ang mga ASEAN nations na kasama sa BRICS, baka wala silang problema, nakakadaan. Ang tayo, hindi tayo makadaan sa Strait of Hormuz dahil aliado tayo ng US. Diyan ngayon, magpasalamat tayo sa ating magaling na Pangulong Marcos Jr. dahil napakaganda ang kanyang foreign policy. Pasensya na kayo, medyo maingay sa kapitbahay ko, may house construction. Ingay. Pasalamat tayo sa very wise na foreign policy ng Pangulong Marcos. Talagang kinaibigan niya ang US. Ito ngayon, napapala natin. Alanganin na ang supply natin ng langis. So, ano kaya ang pinag-usapan? Anong posibleng hiniling ng ating gobyerno sa China? Baka, ito, opinion ko lang, I'm not sure. Baka nagpapatulong sila sa Iran.
O baka, kasi ang supply ng oil ng China, unlimited ngayon. Kasi ang oil ng China galing Iran. Oh. Kontrolado ng Iran yung daanan. Kaya, tuloy-tuloy ang langis ng China. Baka yun. Baka pwedeng ang Pilipinas bibili ng langis sa China. Posible yan. Dahil mas malapit ng China, dahil kapitbahay natin, kapit bansa. Ang tanong naman, ano ang response? Bebentahan ba tayo ng China ng langis? Palagay ko pwede, kaya lang mayroong mautak ang China. May kondisyon. Baka ang kondisyon, lumayo muna kayo sa US. Kasi pinag-aagawan tayong bansa para tayong dalaga na nililigawan ng dalawang sutor. US, China, gustong-gusto nilang Pilipinas dahil nasa strategic location tayo. Baka ang kapalit nito, bibenta kami ng langis. Umalis kayo sa US, poder ng US, dito kayo sa China. Patay tayo nun. So, again, hindsight. Mas maganda talaga yung diskarte ng ating Tatay Digong noon. Amerika. Binobulshit nga niya yung presidente ng Amerika noon. Pinipiay niya. China. Kaibigan. Di ngayon. Tama yung style ni Tatay Digong natin, nakipagkaibigan sa China. Basa tayo ng mga comments ha. Cirilo Inario, mas higit pa ang pangangailangan ng China kaysa sa pangangailangan ng Pilipinas. Mali. I do not agree. Yes, malaking pangangailangan nila. Kailang unlimited naman ang supply. Kasi largest gas field o fuel field nasa Iran. So, maraming langis ang Iran at nakakabili ng China. Kaya pwede silang magbenta sa atin kung gustuhin nila. Hindi nagbibigay ang China na walang kapalit. Correct. Bahala ngayon ang administrasyong ito. Paano sila makipag-deal sa China? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang natagaan na mong yero. So mag-atop na siya karon. Isandig din tawra din atop. So ano ni ang iyang atopan. So karon humanag gyud og atop ang gihatag namo nga yero. So nakaatop na gyud ang among gitabangan. Salamat sa Ginoo ug sa naghatag sa amo sa sin kay wala pa ang sin ug ang naghatag sa mo og sin di pa gid mi makabalay kay tungod kay mag-umarami. Igong ipalit og sin kay lisod gid kay ang among budget igo ra gid sa pagkaon. So unsa ra day ang imong trabaho? Kuan mag-umara gyud. So magmuso lang usahay. So pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Mga kuan isa gid ka tuig. Isa ka tuig, so bago pa ka nakatukod og balay. Oo. So lisod gyud. Salamat sa Ginoo
naot punta nga magpadayon ba nga tabang kay aron daghan pang matabangan ng mga nanginahanglan. Salamat kayo. Kaya